Okay, so next ano natin, next pattern natin ay yung verb tie form. Okay, yung verb tie form, ibig sabihin nun, I want to do an action. So, pwede yon want something. So, pwede siyang bagay. Okay, so ito ay mga naka-mass form pa yan, yung mga verb natin siyan. Okay, so kukunin natin yung verb stem again. Kapag ka yung word natin na without mass, yun yung ating verb stem. Okay, for example, buy. Kay mas, palitan natin si mas ng tay. So, kay tay. Kay tay, ibig sabihin na niyan, I want to buy. So, dito, hindi na siya naka-fix yung ating particle. Depende kung ano yung context natin or pinagagamitan ng verb natin. Okay? So, maaring o or maaring ga. So, ngayon, since hindi na siya yung mass form or hindi na siya yung polite form natin, nag-e-end tayo sa des ngayon para maging polite yung sentence natin. For example, I want to buy a car. So, watashi wa kuruma ga kaitai desu. Turn your dreams into reality. Let's go. Shinjiru, Shinjiru, Shinjiru.